Yun guys, babalik tayo ulit. Pero maikling topic lang, no? Medyo marami rin nagtatanong simula noon. So naisip ko, kumuha na lang ng topic na to. Mabilis ang topic lang to. Gaano ba ka-importante ang merong current bedside experience bago kayo pumunta ng Amerika para magtrabaho as a registered nurse? Napakahalaga ang current bedside experience. Kasi ito yung edge mo eh. Hindi lang sa bit-bit mo yung knowledge galing pa sa nursing school, sa gamot, sa sakit, at kung ano-ano pa. Pero yung experience mo, ito yung total na alam mo ayon sa mga na-encounter mo sa previous na work mo or sa hospital kung saan ka galing. Madedetermine talaga sa experience mo kung gaano ka ka-confident na magtrabaho independently sa bagong workplace mo. Ito talaga yung yung experience equals confidence. Kaya napakalaga na ito. Kasi naging nature mo na kasi yung hospital settings. Kaya kung ano man dumating, parang alam mo na. Kung hindi mo man alam, may alam mo kung kanino magtatanong. Hindi ka man nakatikim ng mga advanced na gamit or equipment sa dati mong workplace. Pero kung na-absorb mo na yung nature sa hospital setting is enough na yun. Pero syempre bonus na lang kung nakapasok ka sa mga magagandang hospital natin dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga nag-work sa abroad. Kasi hindi lang hospital experience ang meron sila, kundi yung experience nila na mamuhay sa ibang bansa. Siyempre, ito yung experience na nila yung homesick, mahiwalay sa mga uh, family nila na medyo matagal. Ito na yung may mga plus experience na bago pumunta ng US. Isang bagay na napaka-importante talaga na may experience ka sa hospital setting bago ka pumunta dito sa US. Dahil dahil sa yung hospital kung saan ka man papunta, kung saan ka man magwo-work is parang sa culture ka na lang mag-a-adjust and konting protocol. Kasi alam mo na kung paano galawan sa hospital eh. So doon ko na lang mag-a-adjust. Kaysa sa wala kang kumbaga parang hindi enough yung experience mo or maikli lang experience mo or nothing at all. Wala kang experience sa hospital. Um, Grabe yun. Mag-a-adjust ka sa hospital setting. Mag-a-adjust ka pa sa culture. Mag-a-adjust ka pa sa kung, alam mo yun, sa trabaho, ganyan. Sa mag-a-adjust ka sa makisama sa mga ibang lahi. Um, Nakakapagod yun. Madedepress ka talaga. Ma-overwhelm ka. Isama mo na rin yung burnout. O burnout ka agad. At saka yung chances na mag-iisip ka mag-buyout ng contract mo. Or mag-quit. Or baka umuwi ka ng Pilipinas. Or sabihin natin na mataas yung chances na makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo napag-isipan mabuti. Kasi dala ng emotions mo. Dahil hirap ka sa adjustment. Actually, yung hospital experience, yan, yung, or current bedside experience, is ito na yung bread and butter mo para sa kabuhayan mo eh. Pag binaliwala mo to, hirap ka sa bansa na to dahil sa adjustment. Maisip mo na lang na maganda na lang tong bansa na to, pasyalan. Pero parang ayaw mo na wag-work. Importante talaga ang current bedside experience. Kung hospital ang gusto mong pasukin. Kasi para hospital pa kung under agency ka or may employer ka na hospital ang mga partner nila, madali ka na lang may papasok sa mga hospitals. Tapos dito na pumapasok yung ang dami may mga ilan nagtatanong na, sir, paano naman kung walang experience or kulang ang experience namin or kung hindi current bedside experience, okay pa rin ba mag-apply for US? Honestly, oo, kaya pa rin. Pero, hindi ito para sa lahat ng tao. Para lang to sa malalakas ng loob. Bakit? Eh,
Siyempre, parang, di ba? Tingnan mo naman pakikisamahan mo dito sa bansan to, iba-ibang lahi. Kung may mga Pinoy man, grabe experience, di ba? So, ikaw, nasaan ka kung wala kang experience? Baga parang ikaw, nanliliit ka na. Yan. Pero, kung ikaw to, teka lang ha, to add hindi ibig sabihin na wala kayong hospital experience o kung hindi current and bedside experience nyo, hindi na kayo pwedeng apply. Hindi po ganun. May mga ilang may mga ilang employer po or agency na tumatanggap naman ng walang experience. Pwedeng sa iba ka lang dadalhin, ibang unit mo, ibang alam mo yun yung ganun. Or sasabihin nila na sige, hire ka namin pero gusto namin bago dumating ang interview date, balik ka sa bedside. Yun. So prepare kayo sa mga ganong senaryo. So, kung ikaw ba tong malakas na loob na tao na to at kulang ang experience mo, ito ang paghahandaan mo. O, kung sakaling hospital pa rin ang gusto mong pasukin dito, i-ready mo ang sarili mo, ma-judge. Hindi mo mapipigilan yan. Dahil ine-expect ng mga katrabaho mo na may experience ka at makakatulong ka sa kanila. Tapos, ang alam nila, parehas lang yung setting at tsaka equipment natin. Kaya nga may edge yung mga nag-abroad eh. Mga nakatikim ng mga gandang gamit eh. Or kung galing ka sa yung mga high-end na mga hospital natin dyan sa Pilipinas, may edge ka. Ito rin, mag-ready ka rin. Ito, paghandaan mo rin to. Pwedeng ilagay ka nila sa mga hospitals na mababa ang mga ratings. Poor ang management. Siyempre, choosy pa ba sila? Maski may experience o wala, hire nila kasi maraming umaalis sa kanila. Yan, may mga ganun pa rin hospitals dito. Ang ma-advise ko lang kung doon ka man mapupunta sa mga hospitals na yun, pilitin mo lang kayanin. Aralin mo mabuti mga protocols nila para safe ka. Dahil wala kang experience eh, di ba? Tapos mamaya sabihin mo, pangit dito, paglalaban mo, lumipat ng ibang hospital. Build years of experience bago ka lumilipat. At least 2 years. Ito pa, kung hindi current and bedside experience mo or kulang experience mo sa atin, be ready kung ma-assign ka man sa nursing home setting. Alam niyo naman siguro anong i-expect niyo sa isang nursing home, di ba? Lalo na yung nurse-patient ratio nila. Parang 1:30. May narinig ba ako? 1:40, 1:50. Halos lahat ng mga kakilala ko, no? Hindi current yung bedside experience nila. Dito talaga sila napupunta. So guys, in general lang naman itong topic na to about yung importance ng current bedside experience. Hindi na tayo siguro pupunta dun sa topic na ano yung mga kailangan naming alam, anong kailangan ng skill na prepare namin kung dito man kami pupunta, kung ganyan. Kaya nga mayroong mga special area. Lalo na kapag may experience na tayo, pag may experience na, 'di ba? Kakaiba tayo lahat ng style. Hindi ibig sabihin na parang si ganito mas okay sa kanya, tapos sa kanya mas madaling sa kanya. Pero 'di ba ikaw nalilito ka na eh. Pero style lang nila 'yan, para silang tama. Siguro ang masasabi ko na lang, no, kung magtatanong kayo kung ano ba dapat nang alam nyo, kung nyari ER man na kayo pupunta or med-surg, mas okay sana alam nyo lahat eh. Pero parang imposible yun eh, no? Ang hirap maalala lahat. Pwede siguro alam mo yung basics ng lahat. Fundamentals, yan. Prioritization. Kaya, yun nga, tulad ng sinabi ko, kaya nga dun pumapasok yung special area ng scope of nursing. 'Di ba? May ICU, cardiac, mayroon pa nga mas focus pa cardiac ICU para sa mga cardiac cases lang. May mga neuro ICU, mayroong mga 'di ba? May mga med-surg na focus lang sa mga renal problems. May med-surg na focus lang sa mga neuro.
kung ano-ano pa. Yun ang nakakatuwa dito kasi may mga ganun. Pero meron namang hospital na ano no, pag nasa med-surg na kayo, sabihin natin cardiac med-surg, pero nakahaluan pa rin daw silang mga iba-ibang case. Pero yun lang kagandahan dito kasi ang daming mga area of specialty. Saan mo pwede practice yung nursing mo. Para hindi ka naman yung parang pagod na pagod araw-araw na parang kung ano-anong cases na lang na encounter mo, di ba? So yun guys, sana nagustuhan nyo, sana nakatulong tong ano ko, yung tong topic para sa inyo kung ano kung kung dapat ba may experience kami, okay lang ba kahit wala. So nasa sa inyo na yun. Nasa sa inyo na yun. Gusto niyo mamuhunan na experience at mag-apply na meron kayong current bedside experience, or kaya nyo ba na lakasan na lang ng loob. So nasa sa inyo na lang yan. So yun guys, thank you so much and thankful kami kasi malapit na matapos yung contract namin. Oh, November na, December, tapos ilang buwan na lang matatapos na. Yan guys, so guys, topic ulit tayo next time, and kung may mga suggestion kayo, comment nyo na lang.